Malabeya ba ang kwento ng love life ninyo? Kung saan bigla na lang humingi ng prenup ang pagkakasalansanan ninyo. Tara, magkape mag-usap muna tayo. Dahil iisa-isahin ko po ngayon ang property regime o usapang ari-arian ng mag-asawa na pwedeng pagpilian ninyo pag ikakasal na kayo. Una, absolute community of property. Ito po ang magiging sistema sa hatian ng ari-arian ninyo kapag ikinasal pong walang pinirmahang prenup kayo. At ang ibig lang pong sabihin nito ay lahat ng kinita at ari-arian ng bawat isa sa inyo habang single pa kayo pareho. At lahat ng kikitain at maipupundar ninyo kapag kasal na kayo ay pagsasama-samahin at pag-iisahin po ng batas ang lahat ng ito. At ang tanging exception lang po dito ay ang mga ari-ariang minana lang ng isa sa inyo o ang mga ari-ariang idinonate lang sa isa sa inyo at ang mga ari-ariang nagmumula sa naunang kasal ninyo kung may mga anak kayo sa unang kasal na ito. Dahil mananatiling separate properties po ang lahat ng ito. Ang pangalawa, conjugal partnership of gains. Ito naman po ang magiging sistema ng hatian sa ari-arian ninyo kung pipiliin po ninyo ang sistemang ito bilang prenup ninyo. Sa ganitong property regime, lahat ng kinita at naipundar ninyo habang binata at dalaga pa kayo ay mananatiling inyo. At lahat ng kikitain ninyo, lahat ng kikitain ng ari-arian ninyo, at lahat ng maipupundar ninyo habang kasal na kayo ay papasok na po sa conjugal assets ninyo at maging pag-aari na po ninyo ito pareho. At kapag naghiwalay po kayo, kung ano man po ang natitira sa conjugal assets ninyo, ay ito lang po ang paghahatian ng pantay ninyo at ng dating asawa ninyo. At ang pangatlo ay ang complete separation of properties. Ito naman po ang magiging sistema ng hatian sa ari-arian ninyo kung ito po ang pipiliin ninyo bilang prenup ninyo. Sa ganito po kasing property regime, literal na mananatili pong kanya-kanyang diskarte kayo pagdating sa sariling kinikita, sa sariling ari-arian at naipupundar ninyo kahit mag-asawa na po kayo. At pati nga po ang utang ng isa sa inyo ay hindi rin po magiging utang ng kabilang partido. Kung magpapakasal po kayo na wala naman po kayong masyadong ari-arian o hindi naman po nagkakalayo ang ipon at kinikita ninyo, hindi nyo na po kailangang intindihin pa ang mga prenup na ganito. Subalit, kung masyado pong malaki ang agwat ng yaman ninyo o kung may mga anak po kayo sa dating karelasyon ninyo, mas mainam po na kumonsulta na kayo sa isang abogado. Gine.